May dalawang OFW na laking pagsisisi ngayon. Kaya kung OFW ka kabayan, pakinggan mo ang videong ito para hindi kayo kaawa-awa pagdating ng panahon. Ang unang OFW, laking pagsisisi ngayon dahil sa pagiging 1D millionaire pagdating sa Pilipinas. Umuwi siya na dala mismo ang kanyang perang pinaghihirapan sa abroad. Noon may pera pa siya, panay ang tulong niya sa kanyang kamag-anak. Kung sino ang lumalapit, binibigyan niya. Laking libre, laking taya. Pero nung siya na ang nawalan at walang-wala na, doon niya na-realize na ang masakit na katotohanan, yung mga kamag-anak na tinulungan niya, hindi malang siya matulungan ngayon. Itong babasahin ko sa inyo guys, isang sulat ito ng isang OFW. Isa akong OFW. May 1.5M ang naipon. Pagka-uwi ko ay buong pamilya ko mula probinsya ay pinapunta ko sa bahay dahil may family reunion kami. Lahat ng gastos nila, pamasahe, balikan, pagkain at shopping nila bago sila bumalik ng probinsya, akin din. Pati ang gastos sa family reunion namin, shoulder ko din. Akala ko sobrang laki ng 1.5M na dala ko. Mahigit 500K ang naubos ko. Wala pang isang buwan, taon makalipas mula nang malaman ko na may cancer ako, paubos na din ang pera ko at umasa na lang sa pensyon ko 12K buwan-buwan. Sinubukan kong lumapit sa mga pamangkin ko na pinag-aral ko noon. Sabi lang magbigay sila kung may extra na. Pero hanggang ngayon walang binigay ang kamag-anak ko na nasa probinsya. Di man lang ako magawang kumustahin. Nagsisi ako at nag-1D millionaire ako nung bago ako umuwi. Buti na lang may pensyon ako at di nila alam magkano natanggap ko buwan-buwan. Sabi ko, tricky. Kala ko maawa sa akin mga pamangkin ko na sinuportahan ko noon. Hindi pala. Kaya payo ko sa mga OFW na gaya ko, mag-asawa kayo. Huwag i-focus ang buhay nyo sa pamilya nyo. Hindi nyo responsibilidad. Huwag kayo gumaya sa akin kasi di lahat ng tinutulungan mo, lilingunin ka. Iba pa din may sariling pamilya. Kung maaari iwasan, magpasikat. 1D millionaire, i-invest ang pera para may mahugot pag magkasakit dahil andyan lang ang kamag-anak mo pag meron ka. Kung wala silang mahita sa'yo, mabaho ka pa sa dumi ng nasa home for the aged. Ngayon, mag-isa na lang ako sa bahay ko. Mag-isang lumalaban sa sakit. 61 years old na pala ako, di ba? Yan, siya 61 pa, pero meron akong mga nakilala na mga 67 na, 70. Akala nila, kaya pa nila. Yung kanilang utak, ang iniisip, kaya pa, pero ang katawan nila bumibigay na. Pero hindi pa rin sila natututo. Kaya kayong mga OFW, hanggat bata pa kayo, lalo na ang mga DH, kayo, wag puro pamilya, wag magulang, kahit yan mga magulang nyo, kahit mga kapatid nyo, mga pamangkin, kayo pagdating ng panahon, iiwanan din kayo ng mga yan. Huwag niyong sabihin sinungaling ako dahil hindi lang ito sa sulat nito, kundi marami na rin mga nagsulat sa akin. Meron pang isang talagang nag-PM sa akin, hindi ko pa lang na i-share ang kanyang story, pero isi-share ko din sa inyo. Kaya kayo mga OFW, lalo na talaga mga dates. Ako sabi ko sa kapatid ko na yung nasa Kuwait, sinasabi ko sa kanya, mula ngayon makatapos na yung anak mo, focus ka sa sarili mo. Mag-ipon ka para sa sarili mo dahil hindi natin alam kung ano ang mangyayari. Ako naman, ngayon, focus na talaga ako sa sarili ko. Marami mang galit sa akin ngayon. Wala akong pakialam kung sino ang magagalit sa akin. Dahil buhay ko to. Pag nagka-problema ako, pag wala akong pera, sino bang lulutas sa mga problema ko? Ako lang. Wala akong kadugo na dumamay sa akin. Never. Lahat ang naging tinulungan ko, walang naitulong sa akin. Para pang ako pa ang masama. Dahil madamot na ako. Oh! Sino ba kayo na hindi ko pagdamutan? Natuto lang ako at nagpapasalamat ako doon sa mga taong naging mahalaga sa akin noon, nakadugo, na gumawa ng hindi maganda sa akin. Maraming salamat dahil isa kayo nga nagpa-dilat sa mata ko para matutunan ko ang tamang pamumuhay. Kaya ngayon I have a better life. Hindi man ako mayaman, hindi pa rin ako dahil marami namang gastusin dito sa Japan. Nakakapagod din magtrabaho. But my life is okay. Pero yung pagka magkakasakit, hindi ko yan winuworry talaga. Honestly, lagi ko na itong binabalik. Dahil pinaghandaan ko, meron akong emergency fund, life insurance. Yan ang pinaka-best ninyong gagawin. Ang mga DH, magkuha talaga kayo ng is. At kung pwede kayong kumuha ng life insurance, kumuha din kayo. Kasi yan ang importante talaga sa panahon ng pagtanda ninyo. Katulad nitong kay Sender, huwag kayong magpaka-1D millionaire. Huwag niyong ipakita na ako kasi may pera, yung parang pasikat. Huwag kayong magpasikat kasi yung pagpapasikat,
magagawa mo lang yan habang bata ka pa. Pag tumanda ka na, kahit anong gawin mong pasikat, wala ka nang maibubuga. Dahil matanda ka na, tanggapin mo na ang katotohanan na tumanda ka sa abroad na wala kang pera. Kaya habang may chance ka pa, magsikap ka para sa sarili mo. Love yourself. Ang pangalawang OFW naman, labis din ang pagsisisi ngayon. Alam niyo ba kung bakit? Dahil ibinuhos niya ang buong buhay, lakas at kita niya sa kanyang mga anak. Ipinagtayo ng bahay, pinatapos sa pag-aaral, lahat ibinigay. Ginawa niya yung dahil akala niya sila ang masasandigan niya pagdating ng araw kapag matanda na siya. Pero mali pala ang inakala niya. Alam niyo ba kung bakit? Ngayon na nagkasakit siya at walang pera, ni halos hindi siya matulungan ng kanyang sariling anak. Dahil gipit din sila at may kanya-kanya na ring pamilya. Mga advice lang po sa mga overseas na nagtatrabaho malayo sa pamilya. Ako po naging mali po ang aking desisyon. Gusto niyong palaman? Like and share na lang po. Nung nasa abroad po ako, hindi ko inisip na mag-ipon para sa sarili ko sa aking pagtanda. Hindi wala po akong SSS. So nung nandyan po ako sa abroad, lahat po ay pinagkatiwala ko. Pinadala ko pagpapagawa ng bahay at kung ano pa po mga kailangan dito. So, dumating po yung panahon na hindi ko na po kaya at ako po na-terminate within 2 months. Ang nangyari po, umuwi po ako na wala pong sapat na pera. Pagkaraan ng 1 taon, naubos na po yun. Hanggang sa magkasakit ako, ni gamot hindi ako mabilhan. Kaya napakasakit po talaga. Kaya ang sinasabi ko lang po, mali ko noon, hindi ko pinaghandaan ang aking kinabukasan sa pagtanda para hindi ako parang kawawang himihingi. Pag nagkakasakit ako, nandito lang ako nakakulong sa kwarto. Minsan umiiyak na lang ako sa maling desisyon. Hindi ko po naman po masisi yung anak ko lalaki. Minsan may trabaho, minsan wala. Yung anak ko naman babae, nakadalawang kurso, asawa agad. Hindi mo mahingan ng tulong dahil laging sinasagigipit. So ano pa po ang aking magagawa kundi pagtiisan ang aking buhay na ganito. Nasa hirap at sa ginhawa, may sakit o wala, ay nagpipilit pa rin kumayod para kahit na konti meron akong gastusin para sa sarili ko. Ito po ang aking maipapayo na sana pag-ipon po kayo para sa inyong pagtanda para hindi kayo parang kawawa sa bandang huli. Ito po si Aurea Dizon Centro na nagbibigay ng advice na sana huwag niyo po akong gayahin. Maraming salamat po. Kaya maging aral sana ito sa atin lahat, itong mga totoong karanasang sinapit ng ating mga kababayan. Napakatotoo ng payo ng dalawang OFW na ito. Mag-ipon ka para sa sarili mo. Oo, hindi masamang magmahal, hindi masamang tumulong sa pamilya o sa mga kamag-anak. Pero lagi nating iisipin na sa totoong buhay, hindi lahat ng tinutulungan natin ay tutulungan tayo pabalik. Kaya paalala lang po mga kababayan, magtira tayo para sa ating mga kalusugan at kinabukasan habang malakas pa tayo. Para kung darating man ang araw na manghina tayo, hindi tayo maging pabigat. At higit sa lahat, hindi tayo magiging kaawa-awa. Dahil ang masakit na realidad, kahit kadugo mo pa ang isang tao, kahit dugot laman mo pa, kung wala talaga silang awa sa'yo, hindi ka nila tutulungan.